Bukod sa sinigang, may isa pang lutong sinabawan na panalo sa panlasa ni Juan, ang bulalo. Mula sa ilang oras na pagpapakulo, ang laman ng baka humihiwalay na sa buto dahil sa lambot. Habang ang buto-buto na karaniwang galing sa tuhod at bias ng baka, naglalabas ng tinatawag na utak o yung pinaka-bone marrow at humahalo sa sabaw. Kaya sa bawat higop ng bulalo, nanunuot ang malinamnam na lasa. Pero ang bersyon ng bulalong ito sa Cavite pa rin, hindi malinaw na manilaw-nilaw ang sabaw. Kulay asul. Bulalo? I wonder, may enjoy pa kaya ni Juan ang bulalo na ang sabaw ay bluer than blue? Ang bulalo, pakulong recipe ng ka-wonder nating si Paulo. Nagsimula lang daw sa biro ang lahat. Nagdadrive kami mag-asawa somewhere in Tagaytay silang. May nakita kaming bulalo na sign, tarpaulin. Kaso sa sobrang luma na nung tarp, naging kulay blue na siya. So doon lang, naging biro-biro lang hanggang sa nagtayo kami ng restaurant. Nag-isip kami ng ibang pwede namin gawin hanggang sa naalala namin yung blue na tarpaulin ng bulalo na yun. Ang nangangasul na kulay ng bulalo ni Paulo dahil daw sa isinasangkap niyang bulaklak ng butter natin na kilala ring butterfly pea. So una namin tinesting yung cabbage na violet. Medyo mahal siya, hindi siya okay sa budget at saka ang hirap gawin, hindi namin magawa. Hanggang sa pagre-research namin, sinubukan namin infuse yung blue ternate flower sa blue lalo. Ayun, kaya siya naging blue. Naku-curious sila, nagtaka sila, bakit ba blue yun? Ano ba yan? Mga ka-wonder, hango raw ang pangalan ng bulaklak na blue ternate sa isla ng Ternate sa Indonesia kung saan ito mayabong. May scientific name itong Clitoria ternatea dahil nahahawig daw sa maselang bahagi ng katawan ng babae. Ang matingkad na kulay ng talulot nito dahil sa pigment na kung tawagin ay anthocyanin. Ginagamit din daw itong tsaa at inihahalo sa kanin. Pero si Paulo sa bulalo na isipang isahog ang blue ternate. Okay mga ka-wonder, ngayon gagawin natin kung paano lutuin ang blue lalo, ang blue na bulalo. Habang pinakukuluan ng buto at laman ng baka, titimplahan muna ito ng asin. Saka ay dinagdag ang sibuyas, patatas, green beans at pechay bagyo. Pakukuluan natin siya hanggang maluto yung gulay. So mga siguro 3 hanggang 5 minuto lang to. Tapos ilalagay na natin yung blue ternate flower para maging kulay blue na yung bulalo natin. Mas titingka daw ang kulay asul na sabaw kung tuyong bulaklak ng ternate ang gagamitin. Kaunting kulo pa, ang bulalo, blue lalo na! I wonder, ano naman kaya ang lasa ng kulay asul na bulalo? Iniisip nila baka may ibang lasa, pero ang totoo, wala. It's a regular bulalo, pero kulay blue. For the aesthetic lang pala. Mas maganda sa paningin, mas nakatatakam kainin. Pero ang kaibigan ni Paulo na si Roy, madalas daw humigop ng blue lalo dahil sa paniwalang may iba pa raw benepisyo sa katawan ang blue ternate. Mabilis ka makapag-digest at the same time, maganda siya sa puso, sa kalusugan ng utak mo at na-stress siya. Pero kung garantisado ang sarap ng bulalo, ibang usapan na raw kung may iba pang bisa ang kulay asul na sabaw dahil sa bulaklak ng ternate. Hindi pa napapatunayan yung pong mga pwede niya maging epekto sa ating katawan. Pero ang pinakamaganda po lang niyang dulot dun po sa ating blue lalo ay yun nga pong nabibigay niyang kulay. Pero ang maganda naman po, wala naman po siyang masamang epekto na naidudulot sa katawan natin. Basta ang dapat laging tandaan kapag kakain ng bulalo, hinay-hinay lang mga ka-wonder. Makakakuha tayo ng fiber at mga bitamina mula sa gulay. Makakuha po tayo ng protina na kailangan po natin para sa ating mga muscles mula po sa baka. Yun nga lang po ay medyo mataas po kasi yung taba niya o yung fat content niya. Lalong-lalo na po yung galing dun sa utak na nakukuha po natin dun sa buto. Ito po ay nakakasama sa mga meron pong high blood or sakit sa puso at saka nakakakos din po siya ng pagtaas ng uric acid. May kulay man o wala, nangangasul o malinaw na manilaw-nilaw ang sabaw. Sa puso at panlasa ni Juan, laging panalo ang bulalo.